Ang mataas na antas ng pagganap sa pagmamaneho ay naging posible sa pamamagitan ng pag-aampon ng maraming bagong mekanismo. Ang Toyota ay dating nauuna sa oras nito. Isipin ang pagpasok sa isang station ng pag-charge, pagsasaksak sa iyong dikuryenteng sasakyan, pagkuha ng mabilis na kape, at pagmamaneho ng may higit sa 620 milya ang layo. Walang pinalawig na timbang, walang putol, eco-friendly na paglalakbay. Mukhang isang futuristic na panaginip. Tama ba? Bueno, ginagawa ng Toyota ang pananaw na iyon na isang katotohanan gamit ang mga makabagong all-solid-state na baterya nito. Sa mabilis na umuusbong na dekuryenteng sasakyan, ang EV landscape, kung saan ang mga taggagawa ng kotse ay nag-aagawan na mag-alok ng mas mahabang hanay at mas mabilis na oras ng pag-charge, pinapahusay ng Toyota ang mga alok nito. Ang kanilang bagong inihayag na teknolohiya ng baterya ay hindi lamang isang maliit na pag-upgrade, ito ay isang kompletong pagbabago ng laro para sa kung paano natin nakikita ang mga EV. Sa mga planong ilunsad ang mga bateryang ito sa 2028, itinatakda ng Toyota ang sarili bilang isang frontrunner sa innovation race. Kaya, Ano ang malaking bagay tungkol sa anunsyo na ito? Bakit ang industriya ay umuugong sa pag-asa? Sumakay tayo sa mga detalye at tingnan kung bakit ang anunsyo ng Toyota ay higit pa sa balita. Ito ang simula ng isang bagay na revolusyonaryo, ang agham sa likod ng mga all-solid-state na baterya. Pumasok tayo sa pangunahing paksa. Ano nga ba ang mga all-solid-state na baterya at bakit napakaraming kaguluhan ang nakapaligid sa kanila? Ipagpalagay na naisip mo na kung ano ang nagpapagana sa iyong smartphone, laptop, o dekuryenteng sasakyan. Sa kasong iyon, malamang na familiar ka sa mga baterya ng lithium-ion. Ang mga ito ay naging backbone ng ating mga modernong gadget. Ang mga ito ay malaks, abot-kayang, at maaasahan. gayunpaman, Habang ginagalugad natin ang mga bagong technological na hangganan, nagiging mas halata ang mga pagkukulang ng mga bateryang ito. Dito pumapasok ang mga all-solid-state na baterya na nag-aalok ng pagpapabuti at makabuluhang pag-unlad para sa hinaharap. Narito kung ano ang nangyayari. Ang karamihan sa mga kasalukuyang baterya, lalo na ang mga ginagamit sa mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, ay nakadepende sa mga likidong electrolyte. Ang likidong ito ay nagsisilbing isang conduit na nagbibigay daan sa mga nakacharge na particle o mga ion para sa mga natutuwa sa aspeto ng agham na maglakbay sa pagitan ng positibo at negatibong mga terminal ng baterya. Ang daloy ng mga ion na ito ay gumagawa ng kuryente na nagpapagana sa iyong mga device. Bagamat naging mabisa ang pamamaraang ito, mayroon pa rin itong mga bahid. Ang mga likidong electrolyte ay may mga kapansin-pansing issue. Bilang panimula, maaari silang maging pabago-bago at nasusunog na nagdudulot ng mga panganib ng sobrang init at, sa totoo lang, mga potential na sunog. Maring narinig mo na ang mga kwento tungkol sa mga laptop, telepono, o kahit na mga EV na nasusunog. Kadalasan ay dahil sa mga likidong electrolyte na ito. Bukod pa rito, nililimitahan nila ang dami ng enerhiya na maaaring hawakan ng baterya at ang bilis kung saan ito makakapag-charge. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong makita ang iyong sarili na naghihintay ng mas matagal kaysa sa gusto mong ma-charge ang iyong mga device or sasakyan. Isipin na palitan ang pabago-bago, nasusunog na likido ng solidong substansya. Maligayang pagdating sa mundo ng mga all-solid-state na baterya. Ang mga advanced na pinagmumulan ng kuryente ay gumagamit ng isang solidong electrolyte na epektibong tinutugunan ang ilan sa mga pangunahing issue na nauugnay sa mga karaniwang baterya. Upang magsimula, nag-aalok sila ng pinahusay na kaligtasan. Nang walang kasangkot na likido, walang mga tagas, mga panganib sa sunog, o nakakatakot na mga situation sa sobrang init. Bukod pa rito, ang solid electrolyte ay mahusay sa pagdadala ng mga ion na nagbibigay daan para sa isang makabuluhang mas mataas na density ng enerhiya sa isang mas compact na disenyo. Sa mas simpleng termino, nakakakuha ka ng mas malaking kapasidad ng baterya nang hindi dinadagdagan ang laki ng mismong baterya. Ngunit narito ang $1,000,000 na tanong. Paano nakakamit ng mga bateryang ito ang napakahusay na pagganap at ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng mga dekuryenteng sasakyan? Ngayon sa mga numero. Dahito ay tunay na kumikinang ang mga all-solid-state na baterya. Maaari silang humawak ng 2 hanggang 3 beses na mas maraming enerhiya kaysa sa traditional na mga baterya ng lithium-ion. Ang isang karaniwang dekuryenteng sasakyan ngayon ay maaring maglakbay ng humigit kumulang 300 hanggang 400 milya sa isang single na disente ngunit hindi perpekto para sa mahabang paglalakbay. Sa kabaligtaran, ang mga all-solid-state na baterya ay inaasahang mag-alok ng mga saklaw na lampas sa 600 milya. Iyan ay hindi lamang isang paglalakbay mula sa Los Angeles hanggang San Francisco. Ito ay isang round trip na may ilang hinto para sa pagpasok at paglabas. Isang bagay na kawili-wili sa mga bateryang ito ay ang pagsingil ng mga ito sa bilis ng kidlat. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang buong recharge sa humigit kumulang 10 minuto.
Upang mabigyan ka ng ilang konteksto, ang karamihan sa mga kasalukuyang dekuryenteng sasakyan ay nangangailangan ng kahit saan mula 30 minuto hanggang ilang oras upang mag-charge kahit na sa pinakamahusay na mga istasyon ng pag-charge. Nilalayo ng mga all-solid-state na baterya na alisin ang oras ng paghihintay na iyon, perpekto para sa sinumang pagod sa pag-upo sa mga station ng pag-charge. Ito ay hindi ganap na tungkol sa mga sasakyan. Ang pangako ng mga all-solid-state na baterya ay umaabot ng higit pa sa sektor ng automotive. Isipin ang mga smartphone na maaring tumakbo ng maraming araw sa isang solong single, mga drone na may kakayahang mga pinalawig na flight or kahit na malakihang mga solution sa pag-iimbak ng enerhiya na nagpapahusay sa pagiging posible ng renewable energy. Ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang pagpapabuti. Ito ay isang pangunahing pagbabago sa kung paano natin pinapasigla ang ating mundo. Gayunpaman, Ang teknolohiyang ito ay nahaharap sa mga hamon nito. Ang paglikha ng mga solidong electrolyte na abot kaya, nababanat, at madaling gawin ay isang hamon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga all-solid-state na baterya ay higit na nanatili sa mga laboratorio ng pananaliksik hanggang ngayon. Binago ng kamakailang anunsyo ng Toyota ang laro, na nagpapakita na ang teknolohiyang ito ay posible at handa na para sa pagpapatupad, na may mga plano para sa isang paglulunsad sa 2028. Ito ay isang mapangahas na hakbang na maaring ay posisyon ng maayos ang Toyota sa competition ng electric vehicle. Sa BOOD, ang mga all-solid-state na baterya ay nagpapahiwatig ng hinaharap ng pag-iimbak ng enerhiya. Nag-aalok ang mga ito ng higit na kaligtasan, bilis. at kapangyarihan kaysa sa anumang kasalukuyang magagamit. Dahil nangunguna ang mga pioneer tulad ng Toyota, hindi lang namin inaasahan ang mga pinabuting electric vehicle. Gayunpaman, Tayo ay nasa bingit ng isang revolution sa ating pananaw sa enerhiya. Humanda dahil magiging mas kapanapanabik ang paglalakbay. kaya Bakit malaki ang pagtaya ng Toyota sa makabagong teknolohiyang ito? Upang lubos na maunawaan ang kahalagahan ng hakbang na ito, kailangan nating sumisid sa legacy ng innovation na nagbigay kahulugan sa Toyota para sa mga generation. Ang pamana ng pagbabago ng Toyota. Kapag narinig mo ang pangalang Toyota, malamang na iniisip mo ang pagiging maasahan. kahusayan. At marahil kahit isang Corolla na nakita mo sa lahat ng dako, Gayunpaman, may higit pa sa Toyota kaysa sa mga mapagkakatiwalaang sasakyan ng pamilya. Ito ay isang kumpanya na tahimik at kung minsan ay hindi tahimik na muling hinuhubog ang industriya ng automotive sa loob ng mga dekada. Dahil ang mga pasyalan nito ay nakatakda na ngayon sa mga all-solid-state na baterya, ang Toyota ay nagtatayo sa isang legacy ng groundbreaking na innovation. Maging tapat tayo, hindi lang ito susunod na hakbang, kundi isang power move. Para talagang pahalagahan ang paglalakbay ng Toyota sa sandaling ito, dapat tayong bumalik sa huling bahagi ng 1990s. Noon, pinasiyahan ng mga gas guzzler ang mga kalsada, at ang eco-friendly ay isang termino na mas iuugnay mo sa mga recycling bin kaysa sa mga kotse. Ipasok ang Toyota Prius. Ito ay hindi lamang isa pang kotse, ngunit ang unang mass-produced hybrid sa mundo. Sa kakaibang combination nito ng isang gasoline engine at isang dekuryenteng motor, ang Prius ay isang kahangahangang inhinyero na hindi lamang nagbawas ng mga emission, ngunit na-save din ang mga driver ng malubhang pera sa bomba. Ang Toyota ay hindi lamang gumagawa ng kotse. Lumilikha ito ng isang kilusan. Walang sino man ang makakalimutan ang pag-aalinlangan na kinaharap ng Prius noong inilunsad ito. Ang mga tao ay nagtanong kung ang mga hybrid na kotse ay gagana sa totoong mundo. Alerto sa spoiler. Ginawa nila. Ang Prius ay nagpatuloy sa pagbebenta ng milyon-milyong unit sa buong mundo at naging hindi opisyal na mascot para sa napapanatiling pagmamaneho. Ang mga kilalang tao ang nagmaneho nito, pinuri ito ng mga environmentalist, at ang mga kakompetensya ay nag-agawan upang makahabol. Ipinakilala ng Toyota ang isang binagong salaysay tungkol sa kung ano ang posible para sa industriya. Fast forward ng ilang taon, at ginagawa na ng Toyota ang susunod nitong malaking bagay. Mga cell ng hydrogen fuel. Noong 2014, inilunsad ng kumpanya ang Mirai, isang hydrogen-powered na kotse na naglalabas lamang ng singaw ng tubig. Bagamat ang hydrogen ay hindi pa umaalis tulad ng mga dekuryenteng sasakyan, ipinakita ng Mirai ang pagpayag ng Toyota na tumaya ng malaki sa mga teknolohiyang maaaring muling tukuyin ang hinaharap. Bilang karagdagan sa kanilang mga pag-unlad sa mga plug-in hybrids at kahit na nagcha-charge sa sarili ng mga dekuryenteng sasakyan, malinaw na hindi naging okay ang Toyota sa pananatiling pareho. Kaya bakit mahalaga ang kasaysayan ng pagbabago ng Toyota kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga all-solid-state na baterya? Ito ay hindi lamang isang pagbaril sa dilim para sa kanila. Ito ay isang kalkuladong hakbang ng isang kumpanya na may napatunayang track record ng paghahatid ng revolusyonaryong teknolohiya. Ang Toyota ay wala dito upang sundin ang mga uso.
nandito sila para pamunuan sila. Ano ang kanilang diskarte dito? Bagamat maraming mga automaker ang nasa all-out sprint upang makuha ang pinakabagong teknolohiya sa merkado, ang Toyota ay tumatagal ng diskarte Bilis, katumpakan, at tibay ng isang marathon runner. Maaring makita ito ng ilan bilang maingat, ngunit alam ng Toyota na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging una at pagiging pinakamahusay. Ang kanilang timeline para sa mga all-solid-state na baterya na nagtatarget ng isang commercial na paglulunsad sa 2028 ay nagpapakita kung gaano nila ito kaingat na pinaplano. Hindi sila nagmamadaling manalo ng mga headline, ngunit ginagawang perpekto ang isang produkto na maaaring muling tukuyin ang merkado ng dekuryenteng sasakyan sa loob ng mga dekada. Ang pamamaraang diskarte na ito ay hindi lamang isang magandang kwento, ngunit isang competitive na gilid. Ang EV market ay lubhang mapagkumpetensya na ang lahat mula sa malalaking pangalan tulad ng Tesla hanggang sa mga bagong kumpanya tulad ng Rivian ay nakikipaglaban upang makagawa ng kanilang marka. Gayunpaman, Ang pangako ng Toyota sa masusing pagsubok at pag-unlad ay nangangahulugan na ito ay mas malamang na madapa kapag ang mga bateryang ito sa wakas ay napunta sa merkado. Habang ang iba ay maaaring magmadali upang ilabas ang teknolohiya na puno pa rin ng mga kapintasan, ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro. At ito ay isang laro na alam nila kung paano manalo. Hindi natin maaring balewalain ang epekto nito sa kapaligiran. Ang mga inobasyon ng Toyota ay palaging tungkol sa higit pa sa pagbebenta ng mga kotse. Ang legacy ng Toyota ay malalim na nakatali sa sustainability, mula sa pagbabawas ng mga emissions sa mga hybrid hanggang sa paggalugad ng mga zero-emission hydrogen na sasakyan. Ang lahat ng solid-state na baterya ay ganap na magkesya sa salaysay na ito. Isinusulong ng Toyota ang mission ng isang mas malinis, mas luntiang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas ligtas, mas matagal na baterya at mas maraming enerhiyang baterya. Ang mga pusta ay mataas, bagaman. Ang merkado ng EV ay mabilis na lumalaki, at ang mga kakompetensya tulad ng Tesla at mga higanting baterya ng China ay nagtutulak din sa mga hangganan. Ngunit kung ang kasaysayan ng Toyota ay nagsasabi sa amin ng anuman, sila ay umunlad sa ilalim ng presyon. Hindi lang sila nakikipagkompetensya, nangunguna sila. Hindi sinusubukan ng Toyota na abutin ang lahat ng solid-state na baterya dahil pinoposisyon nito ang sarili upang umabante, tulad ng ginawa nito sa Prius. Sa huli, ang pakikipagsapalaran ng Toyota sa lahat ng solid-state na baterya ay hindi lamang isa pang kabanata sa kanilang kwento. Ito ang simula ng isang bagong libro. Ilang taon na nilang inilatag ang saligan, at ngayon ay handa na silang bumuo ng isang bagay na maaring magbago sa ating pag-iisip tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan at enerhiya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago, ito ay tungkol sa muling pagtukoy kung ano ang posible. Kaya ihanda ang iyong sarili dahil ang Toyota ay hindi lamang humahakbang sa hinaharap. Sila ang nagmamaneho nito. Ano nga ba ang gumagawa sa mga bateryang ito na isang game changer? At bakit ang industriya ng automotive ay umuugong sa kaguluhan? Hatiin natin ang mga revolutionaryong benepisyo na pinag-uusapan ng lahat. Mga benepisyo sa pagbabago ng laro ng lahat ng solid-state na baterya. Oras na para makipag-usap tungkol sa kung bakit ang lahat ng solid-state na baterya ay hindi lamang isang pag-upgrade, ngunit isang kompletong pagbabago para sa mga dekuryenteng sasakyan at potential para sa paraan ng pag-iisip natin tungkol sa enerhiya sa kabuuan. Nang ginulat ng Toyota ang lahat sa balita tungkol sa mga bateryang ito, naupo ang mundo ng automotive at napansin. At may magandang dahilan iyon. Ang mga bateryang ito ay hindi lamang mas mahusay, nakatakda silang lutasin ang ilan sa mga pinakamalaking problema sa mga EV. Tingnan natin ng maigi. Una, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa density ng enerhiya. Para sa hindi pa nakakaalam, ang density ng enerhiya ay kung gaano karaming juice ang maiimbak ng baterya sa isang particular na espasyo. Sa tingin, karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan ay nangunguna sa mga saklaw na 250 hanggang 300 milya bawat singil. Mabuti ito ngunit hindi karapat-dapat sa paglalakbay maliban kung mayroon kang maingat na binalak na ruta ng pagsingil. Ipasok ang lahat ng solid-state na baterya na may Toyota na nag-claim ng higit sa 620 milya ng saklaw sa isang singil. Iyan ay hindi lamang doble sa hanay ng karamihan sa mga EV ngayon. Ito ay isang pangako na nagbabago sa laro at nag-alok ng mga bagong kalayaan. Isipin ang pagmamaneho mula Los Angeles papuntang San Francisco at pabalik nang hindi man lang iniisip ang tungkol sa pagsingil. Biglang nawala ang pagkabalisa, ang patuloy na takot na mamatay ang iyong baterya sa gitna ng kawalan. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kalayo ang maaaring dalhin sa iyo ng mga baterya, ito ay tungkol sa kung gaano kakabilis makakabalik sa kalsada. Ang oras ng pag-charge ang kahinaan ng karamihan sa mga EV ngayon. Kahit na may mga fast charger, maaari itong tumagal ng 30 minuto hanggang 1 oras upang makakuha ng dissenting charge. Oo naman, maaari kang uminom ng kape at pumatay ng oras,
Ngunit paano kung hindi mo na kailangang maghintay? Ang mga all-solid-state na baterya ng Toyota ay naglalayon na baguhin ang laro na may 10 minutong oras ng recharge. 10 minuto. Iyon ay mas kaunting oras kaysa sa kinakailangan upang kumuha ng latte o mag-scroll sa iyong social media feed. Katumbas din ito ng kung hindi man mas mabilis kaysa pagpuno ng tangke ng gas. Ang ganitong uri ng bilis ay may potensyal na ganap na burahin ang agwat sa kaginhawahan sa pagitan ng mga EV at tradisyonal na mga kotseng pinapagana ng gas na ginagawang walang utak ang mga EV para sa kahit na ang pinaka-nag-alinlangan ng mga driver. Ang kaligtasan ay isa pang pangunahing panalo dito. Isa sa mga pinaka-nakababahalang issue sa mga baterya ng lithium-ion ngayon ay ang panganib ng sobrang init at, sa mga bihirang kaso, nasusunog. Ang salarin, mga likidong electrolyte na maaring nasusunog sa ilalim ng ilang particular na condition. Ang lahat ng solid-state na baterya ay ganap na naglalabas ng likido gamit ang isang solidong electrolyte sa halip. Ang simpleng pagbabagong ito ay makabuluhang binabawasan ang panganib ng thermal runaway. Para sa mga tagagawa ng EV, nangangahulugan ito ng mas kaunting mga pagpapabalik at mas ligtas na mga sasakyan. Para sa mga driver, ito ay nangangahulugan ng kapayapaan ng isip. Walang gustong mag-alala na biglang nagliyab ang sasakyan nila. Diba? Paano mo makakalimutan ang tungkol sa tibay? Ang mga baterya sa mga EV ngayon ay bumababa sa paglipas ng panahon, tulad ng sa iyong smartphone, sa mas malaking sukat lamang. Pagkalipas ng ilang taon, maraming may-ari ng EV ang nagsimulang makapansin ng mas maiikling hanay at pagbaba ng performance. Ang lahat ng mga solid-state na baterya, gayunpaman, ay inaasahang magkaroon ng mas matagal na habang buhay. Hindi lamang nito maililigtas ang sakit ng ulo ng isang napaaga na pagpapalit ng baterya, ngunit nangangahulugan din ito ng mas kaunting basura. Mas kaunting mga patay na baterya sa mga landfill. Yan ay isang panalo para sa planeta. Speaking of the environment, napakalaki ng sustainability angle dito. Ang mga EV ay mas burden na kaysa sa kanilang mga katapat na pinapagana ng gas, ngunit ang paggawa at pagtatapon ng mga baterya ng lithium-ion ay nag-iiwan pa rin ng kapansin-pansing carbon footprint. Ang lahat ng solid-state na baterya na may mas mahabang buhay at mas ligtas na mga materyales ay maaring makatulong na gawing mas eco-friendly ang mga EV. Dagdag pa, na may mas kaunting mga mapagkukunan na kinakailangan para sa mga kapalit, maaring mapababa ng mga tagagawa ang kanilang epekto sa kapaligiran sa kabuuan. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang nagpapataas ng mga EV. Itinataas nila ang buong electric revolution. Isipin na isasama ang lahat ng solid-state na baterya sa mga industriyang lampas sa transportation. Ang renewable energy storage ay maaring makakuha ng malaking tulong na ginagawang mas mabubuhay ang solar at wind power. Ang iyong smartphone ay maaring tumagal ang mga araw sa isang pag-charge at ang mga drone ay maaring lumipad ng mas matagal at mas malayo kaysa dati. Hindi lang tungkol sa bagong kabanata para sa mga EV ang pinag-uusapan natin. Kami ay tumitingin sa isang buong bagong libro para sa teknolohiya ng enerhiya. Siyempre, hindi pa tayo ganun. Tulad ng anumang bagong teknolohiya, may mga hamon na dapat lampasan. Ang paggawang mga bateryang ito sa sukat ay isang malaking tagumpay. At ang mga gastos ay kailangang bumaba bago sila tunay na naa-access. Gayunpaman, Ang pamamaraan ng Toyota ay nagbibigay ito ng isang makabuluhang gilid. Hindi sila nagmamadaling magsampal ng makintab na bagong baterya sa kanilang mga sasakyan. Ginagawa nila itong perpekto. Sa BOOD, hindi lang nire-resolba ng lahat ng solid-state na baterya ang mga isyong kinakaharap ng mga EV ngayon. Tinutukoy nila muli kung ano ang posible. Sa mas mahabang hanay, mas mabilis na pag-charge, pinahusay na kaligtasan, at mas magaan na bakas sa kapaligiran, kinakatawan nila ang uri ng pagbabago na hindi lamang nagpapabuti sa buhay, ngunit nagbabago ng mga industriya. Sa pangunguna ng Toyota, papalapit na tayo sa hinaharap kung saan mas malinis ang enerhiya, mas ligtas ang mga sasakyan, at mas mabilis ang pag-charge hanggat maaari. Paano na ang revolusyonaryo? Mga hamon sa daan patungo sa 2028. Ang paglalakbay ng Toyota upang baguhin ang mga dekuryenteng sasakyan na may lahat ng solid-state na baterya ay parang hindi ka panipaniwala. Tama ba? Mas mahabang hanay, napakabilis na pag-charge, at pinahusay na kaligtasan. Ang lahat ay parang kinabukasan na hinihintay natin. gayunpaman, Tulad ng anumang revolusyonaryong teknolohiya, ang landas sa paggawa ng pananaw na ito sa katotohanan ay hindi eksaktong maayos. sa katunayan, Tinititigan ng Toyota ang ilang matitinding hamon habang tumatakbo ito patungo sa layunin nitong 2028. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang humahadlang sa kanila at kung bakit ang paglampas sa mga hamong ito ay magiging susi upang maisakatuparan ang pangarap na ito. Ang unang hadlang sa kalsada, pagpapalaki ng production. Ito ay isang bagay upang lumikha ng isang gumaganang prototype sa isang lab.
Ito rin ay isang ganap na kakaibang hamon sa mass-produce ng mga bateryang ito sa sukat na nakakatugon sa pandaigdigang pangangailangan. Ang core ng hamon ay nakasalalay sa solid electrolyte, ang puso ng lahat ng solid-state na baterya. Hindi tulad ng mga likidong electrolyte na ginagamit sa mga bateryang lithium-ion ngayon. Ang mga solidong electrolyte ay mas mahirap gawin. Nangangailangan sila ng mas tumpak na mga diskarte sa pagmamanupaktura at, sa totoo lang, mas maraming pera. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbuo ng isang ganap na bagong infrastruktura upang gawin ang mga bateryang ito sa sukat. Bagamat ang Toyota ay may mga mapagkukunan at kadalubhasaan upang gawin ito, ito ay isang malaking gawain pa rin. Pagkatapos ay mayroong issue ng tibay. Ang lahat ng solid-state na baterya ay mukhang mahusay sa kinokontrol ng mga pagsubok sa lab, ngunit kaya ba ng mga ito ang gulo ng totoong buhay? Pag-isipan ito, ang baterya ng kotse ay hindi lamang nakaupo ng walang ginagawa. Ito ay patuloy na sinisingil, dini-discharge, at inilalantad sa mga sukdulan ng temperatura, panginginig ng boses sa kalsada, at lahat ng bagay na ibinabato dito ng buhay. Sa paglipas ng panahon, ang pagkasira na ito ay maaring magpahina kahit na ang pinaka-advanced na mga baterya. Para sa Toyota, ang pagpapatunay na ang kanilang mga baterya ay maaring mabuhay ang mga taon, marahil kahit na mga dekada ng pang-araw-araw na paggamit, ay magiging critical. Walang gustong gumastos ng libo-libo sa isang kotse na nangangailangan ng bagong baterya pagkatapos lamang ng ilang taon. Hindi namin maaring balewalain ang elepante sa silid. Ang cost-cutting edge na teknolohiya ay bihirang mura at lahat ng solid-state na baterya ay walang exception. Ang mga materials, ang mga dalubhasang proseso ng pagmamanupaktura, ang Toyota ay may kaysaysayan ng pagpapababa ng mga gastos. Tingnan lamang kung paano naging mas abot kaya ang Prius sa paglipas ng panahon. Ngunit ang hamon dito ay malaki. Ang pagkakaroon ng balance sa pagitan ng innovation at affordability ay magiging isa sa mga pinakamalaking pagsubok ng kumpanya. Gayunpaman, Hindi lamang ang teknolohiya o ang tag ng presyo ang kailangang alalahanin ng Toyota. Ang competition ay uminit at ito ay mabanggis. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla, Samsung, at Chinese battery giant na CATL ay nagbubuhos ng bilyon-bilyon sa solid-state na pananaliksik sa baterya. Hindi namin makakalimutan ang mga startup tulad ng QuantumScape na nakatuon lamang sa teknolohiyang ito. Bagamat ang maingat at pamamaraang diskarte ng Toyota ay nagbibigay dito ng reputation para sa tamang bagay, palaging may panganib na matalo ito ng isang katunggali. Isipin ang isang mundo kung saan naglalabas si Tesla ng isang katulad na solid-state na baterya noong 2026. Biglang, ang maingat na binalak na timeline ng Toyota sa 2028 ay maring magsimulang magmukhang isang kawalan kaysa sa isang lakas. Sabi nga, hindi ito ang unang rodeo ng Toyota. Ang kumpanya ay nahaharap at napagtagumpayan ang mas malalaking hamon noon. Tandaan ang Prius? Noong ipinakilala ito ng Toyota, ang hybrid na teknolohiya ay hindi napatunayan, mahal, at natugunan ng maraming pag-aalinlangan. gayunpaman, Nananatili sila dito, pinino ang teknolohiya, at ginawang mainstream ang mga hybrid. Ang mga aral na natutunan ng Toyota mula sa karanasang iyon ay malamang na gumagabay sa kanilang diskarte sa lahat ng solid-state na baterya ngayon. Kaya, Ano ang takeaway dito? Oh, totoo ang mga hamon. Hindi magiging madali ang pagpapalaki ng production, pagtiyak ng tibay, pagbabawas ng mga gastos, at pananatiling nangunguna sa competition. gayunpaman, Ang Toyota ay may kasaysayan ng makabagong pagbabago at isang track record ng paglutas ng mga problema na minsan ay tila hindi malulutas. Kung ang anumang kumpanya ay nasangkapan upang i-navigate ang mga hamon na ito ay Toyota. Sa pagtatapos ng araw, ang daan patungo sa 2028 ay hindi magiging madali. Ngunit iyan ay kung paano nangyayari ang mga revolution. Sila ay magulo, sila ay mapaghamong, at sila ay tumatagal ng oras. Ang Toyota ay hindi lamang gumagawa ng isang mas mahusay na baterya. Binubuo nila ang pundasyon para sa susunod na panahon ng napapanatiling transportation. Mapanganib ito. Ngunit kung tama ang paglalaro ng Toyota sa mga card nito, maaari nitong baguhin ang paraan ng pagmamaneho at pagpapalakas natin sa mundo. Ngunit narito ang mas malaking tanong. Ano ang mangyayari kapag ang makabagong teknolohiyang ito ay lumampas sa mga kotse? Maaring baguhin ng mga epekto ng ripple ang mga industriya, sistema ng enerhiya, at maging ang pandaigdigang ekonomiya. Tuklasin natin ang mas malawak na epekto ng lahat ng solid-state na baterya. Ang mas malawak na epekto ng lahat ng solid-state na baterya. Nang ipahayag ng Toyota ang tagumpay nito sa lahat ng solid-state na baterya, ang agarang pagtutuon ay sa mga dikuryenteng sasakyan at maliwanag na ganon.
Ang potential na maghatid ng mga EV na may mas mahabang hanay, mas mabilis na pagsingil, at higit na kaligtasan ay maaaring ganap na baguhin ang industriya ng sasakyan. Ang katotohanan ay ang epekto ng pagbabagong ito ay maaaring lumampas sa 4 na gulong ng isang kotse. Kung tinutupad ng Toyota ang mga pangako nito, ang mga bateryang ito ay may kapangyarihang buuin muli ang buong industriya, humimok sa paggamit ng nababagong enerhiya, at maging ang muling pagtukoy sa ating ekonomiya. Ang pinakahalatang epekto ay ang pagpapabilis ng paglipat palayo sa mga fossil fuel. Ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa malawakang pag-ampon ng EV ay palaging pagiging practical. Nag-aalala ang mga tao tungkol sa saklaw, mga oras ng pagsingil, at kung talagang mapapalitan ng mga EV ang mga traditional na sasakyang pinapagana ng gas. Ang mga all-solid-state na baterya ng Toyota ay maaring ang tagumpay na sa wakas ay nagbibigay ng balanse. Sa driving range na mahigit 620 milya at isang recharge time na 10 minuto lang, ang mga bateryang ito ay maaring gawing hindi lang posible ang mga EV, ngunit talagang hindi mapaglabanan sa mas malawak na hanay ng mga consumer. Kapag naging mas kaakit-akit ang mga EV, bumibilis ang paglipat palayo sa mga fossil fuel. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na driver. Ito ay tungkol sa buong fleets. Maring yakapin ng mga kumpanya ng paghahatid, mga pampublikong sistema ng pampublikong sasakyan, at iba pang malalaking operator ang mga EV sa mga paraang hindi pa natin nakikita, na kapansin-pansing binabawasan ang mga carbon emissions sa buong mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Ang teknolohiya ay may potential na baguhin din ang iba pang mga industriya. Mag-isip tungkol sa renewable energy. Isa sa pinakamalaking hamon sa solar at wind power ay ang consistency. Ano ang mangyayari kapag ang araw ay hindi sumisikat o ang hangin ay hindi umiihip? Doon pumapasok ang grid scale na mga sistema ng imbakan ng enerhiya. Ang baterya ng lithium-ion ngayon ay maaring mag-imbak ng nababagong enerhiya para magamit sa ibang pagkakataon. Ngunit mayroon silang mga limitation sa mga tuntunin ng kapasidad, gastos, at kahabaan ng buhay. Ang mga all-solid-state na baterya ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Isipin ang buong power grid na nilagyan ng mga bateryang ito na may mataas na kapasidad, pangmatagalan, na nag-iimbak ng nababagong enerhiya ng mas mahusay at mapagkakatiwalaan kaysa dati. Maaari nitong gawing mas practical ang mga mapagkukunan ng berdeng enerhiya kahit para sa mga lugar na kasalukuyang umaasa ng husto sa mga fossil fuel. Hindi ito titigil doon. Pag-usapan natin ang tungkol sa consumer electronics. Gaano kadalas mo nakikita ang iyong sarili na nakatali sa isang saksakan sa dingding, naghihintay na mag-charge ang iyong smartphone o laptop? Ngayon isipin ang isang hinaharap kung saan ang iyong mga device ay tumatagal ng mga araw o kahit na linggo sa isang pag-charge. Hindi lang wishful thinking yan. Ito ay isang makatotohanang posibilidad na may all-solid-state na teknolohiya ng baterya. Maring ito ay mga smartphone, tablet, wearable tech, o kahit na mga medical na device, ang mga bateryang pangmatagalan ay maaring gawing mas maginhawa, maasahan, at matipid sa enerhiya ang ating mga gadget, higit pa sa kaginhawahan. Ang pagbabagong ito ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Ang pagpapalaki ng production ng mga all-solid-state na baterya ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa infrastruktura ng pagmamanupaktura, pananaliksik at pagpapaunlad, at skilled labor. Para sa Toyota, nangangahulugan ito ng paglikha ng mga trabaho sa kanilang mga pabrika at sa buong supply chain. Mula sa pagmimina ng mga hilaw na materyales hanggang sa pagbuo ng mga bahagi ng baterya hanggang sa pag-assemble ng mga huling produkto, ang epekto ay maaring mapalakas ang mga ekonomiya sa buong mundo. Ang mga rehiyon na may malakas na mga base sa pagmamanupaktura tulad ng United States, Europe, at mga bahagi ng Asia ay maaring makakita ng mga makabuluhang benepisyo sa ekonomiya. Paano ang tungkol sa mga industriya na maaaring lumitaw sa paligid ng teknolohiyang ito? Habang lumalaganap ang mga all-solid-state na baterya, maaari silang magbigay ng inspiration sa mga bagong application na hindi pa natin maiisip. Isipin kung paano pinalakas ng mga baterya ng lithium-ion ang pagtaas ng mga smartphone, tablet, at electric scooter. Ang parehong maaring mangyari dito. Ang mga startup at innovator ay makakahanap ng mga malikhaing paraan upang magamit ang teknolohiyang ito na lumilikha ng mga bagong merkado at pagkakataon sa proseso. Siyempre, Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa Toyota at sa iba pa sa karera na pagtagumpayan ang mga hamon na aming napag-usapan. Kailangang bumaba ang mga gastos sa pagmamanupaktura, kailangang mapatunayan ang tibay, at dapat makamit ang scalability. gayunpaman, Kung ipagpalagay na ang mga hamong iyon ay maaring maalis, ang potential na epekto ng mga all-solid-state na baterya ay nakakagulat. Sa madaling salita, ang ginagawa ng Toyota ay hindi lamang isang mas mahusay na baterya para sa mga kotse. Ito ay isang pundasyong teknolohiya para sa isang mas malinis,
mas napapanatiling mundo. Ang paglipat sa renewable energy, ang pagbabago ng consumer electronics, at ang paglago ng ekonomiya na maaring sundin ay lahat ng magkakaugnay na piraso ng puzzle na ito. Kung magtagumpay ang Toyota, ito ay hindi lamang isang panalo para sa mundo ng automotive. Ito ay isang panalo para sa lahat. Ito ay mas malaki kaysa sa mga kotse. Ito ay tungkol sa muling pag-iisip kung paano tayo nag-iimbak at gumagamit ng enerhiya sa isang pandaigdigang saklaw. At iyon ay isang revolution na nagkakahalaga ng pagkasabik. Toyota kumpara sa competition. Ang paglipat ng Toyota sa mga all-solid-state na baterya ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng mundo ng automotive. Sa kabila nito, hindi lamang ang Toyota ang tumitingin sa pambihirang teknolohiyang ito. Ang mga kumpanya tulad ng Tesla, Samsung, at CATL ay nasa karera din. Bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling pananaw sa talahanayan. Ang Tesla, halimbawa, ay naging malinaw tungkol sa mga plano nito. Baka man sa ngayon, mas nakatuon ito sa pagperpekto ng mga baterya ng lithium-ion. Samantala, ang Samsung at CATL ay hindi nakaupong walang ginagawa dahil parehong sinasabing nakagawa sila ng mahahalagang hakbang sa all-solid-state na arena ng baterya. Ang tunay na pagkakaiba ay ang Toyota ay may napatunayang track record. Habang ang iba ay maaaring nagmamadaling ilabas ang pinakabagong teknolohiya, ang pamamaraan ng Toyota ay namumukod-tangi. Hindi sila interesado sa pagputol ng sulok o paglundag ng maaga. Sinusubok nila, pinipino, at tinitiyak na ang kanilang innovation ay isang bagay na maasahan nila. Yun ang nagpapahiwalay sa kanila. Ang pagmamadali sa merkado gamit ang hindi pa nasusubukang teknolohiya ay maaring maging isang mapanganib na laro. Nakakakuha ito ng mga headline, ngunit hindi ito palaging nananalo sa karera sa katagalan. Ang Toyota, sa kabilang banda, ay kilala sa paghahatid ng maasahang mass market na mga solution. Naglalaan sila ng oras upang ayusin ang mga bagay na maaring magbigay sa kanila ng isang kalamangan sa mahirap na competition na ito. Kung magagawa ng Toyota ang tamang balanse sa pagitan ng bilis at katumpakan, maaari silang lumabas bilang nangunguna sa susunod na henerasyong karera ng baterya. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging unang inilunsad, ngunit tungkol sa paglulunsad ng teknolohiya na nananatili at nagbabago sa laro. Kaya, ano ang naghihintay sa karerang ito na may mataas na pusta para sa kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan? Sa matapang na hakbang ng Toyota at isang industriya sa sobrang pagmamadali, ang daan patungo sa 2028 ay nangangako ng pagbabago, competition, at pagbabago. Tingnan natin kung ano ang susunod, ang daan sa unahan. Ang orasan ay umabot sa 2028 at kasama nito ang potential para sa isang pambihirang tagumpay sa mundo ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga all-solid-state na baterya ng Toyota ay idinisenyo upang muling tukuyin ang EV landscape na nag-alok ng isang halo ng saklaw, Bilis. at kaligtasan na maaring itulak ang mga dekuryenteng sasakyan sa mainstream na hindi kailanman. Huwag nating unahan ang ating sarili dahil ito ay simula pa lamang. Ang susunod na ilang taon ay mapupuno ng mga kapanapanabik na mga pag-unlad habang ang iba pang mga automaker at tech na kumpanya ay naghahabulan upang malampasan ang isa't isa. Ang malaking competition na ito ay nangangahulugan na maaari nating asahan ang mabilis na pag-unlad sa teknolohiya ng baterya na humahantong sa mas mahusay na pagganap, higit pang mga option para sa mga consumer, at sa huli, isang mas luntian, mas malinis na hinaharap para sa planeta. Kaya, Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa karaniwang tao? Nangangahulugan ito ng higit pang mga pagpipilian, higit na kaginhawahan, at isang hinaharap kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan ay hindi lamang isang maliit na merkado, ngunit isang pangunahing katotohanan. Ang pangako ng mas mahusay, mas abot kayang EV ay hindi na isang malayong pangarap. Ito ay nasa abot tanaw. Isang bagay ang malinaw. Ang karera para sa susunod na tagumpay sa teknolohiya ng EV ay malayong matapos. Habang ang kamakailang anunsyo ng Toyota ay tiyak na naglagay sa kanila sa spotlight, ang competition ay talagang matigas. gayunpaman, Kung ang kanilang track record ay anumang indication, ang Toyota ay higit pa sa handa na patuloy na manguna sa singil. Sa pinakahuling innovation nito, muling ipinakita ng Toyota kung bakit isa itong kumpanyang dapat panoorin. Ang mga all-solid-state na baterya ng Toyota ay kumakatawan sa higit pa sa isang technological na tagumpay. Ang ito ay isang sulyap sa hinaharap ng transportation. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing issue tulad ng pagkabalisa sa saklaw at mga oras ng pagsingil, ang pagbabagong ito ay may potential na baguhin ang EV market at mapabilis ang paglipat sa isang mas napapanatiling mundo. Ano sa tingin mo? Nasasabik ka ba sa pag-asam ng 10-minutong pagsingil sa 620 milya na hanay? Salamat sa panonood at hanggang sa susunod, manatiling mausisa.